our cell phone number 0928-820-8191. We are Bay FM 89.5 with a wide variety of music. You're hearing us from the office, at home, in your car, anytime, any place. Bay FM 89.5. 89.5. That's all your favorite music 24/7. 24/7. Hey, what's up, y'all? This is Kelly Clarkson. Happy Valentine's Day. Hi, it's Christina Aguilera wishing you a happy Valentine's Day. Hey, it's Kesha wishing you a happy Valentine's Day. This is Alicia Keys wishing you a beautiful and loving Valentine's Day. Hi, it's Colby Calais Wishing you a happy Valentine's Day. This is Lionel Richie wishing you a happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. From 89.5 My Subic Bay Radio. Worldwide. 89.5 My Super Bay Radio. Worldwide. Consulta Pang-Medicina. Consulta Pang-Medicina. Starring Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Noel Husai Laxamana. Ladies and gentlemen, great morning. Welcome again to another great Thursday morning, 9 o'clock in the morning all the way till 10. It's another hour of the so-called Consulta Pang-Medicina. It's a radio program, specialized radio program that we just simply do away with free medical consultation. Again, isang oras po ng libreng konsultasyon pang-medisina. This is, of course, presented to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center. And now, ladies and gentlemen, ang ating doktor ng bayan. Let us all welcome again with this very special guest na kanyang ipapakilala later on. For now, here's Dr. Noel Husay Laxamana. Good morning. We're back. It's Thursday once again. Nandito na naman po tayo sa ating masayang programang Konsultang Pang-Medisina. This morning, ang tatalakayin po natin ay nasa larangan ng pediatrics. And we have a very special lady pediatrician, a very pretty one at that. She finished her medicine at the University of Santo Tomas and her residency at Jose Reyes Medical Center. I'm proud and happy to be with Dr. Carol Kiambao. Magandang umaga sa lahat. Dr. Carol Kiambao. She is a pediatrician and she's practicing dito sa Olongapo. Siya po ay may clinic dyan sa likod ng munisipyo. Kasama yung kanyang loving husband, si Dr. Mario Kiambao. Sa office nila sa... Ano yung building nila, Dr. Adon? This building is katabi lang ng Dizon Hardware. So it's a private building. So nandiyan po yung office ni Dr. Carol Kiambao. Incidentally, si Dr. Carol Kiambao din is our Chief of Clinics, Our Lady of Lourdes International Medical Center. Wow. And also the head ng Department ng Pediatrics. And today, pag-uusapan natin lahat ng mga bagay-bagay tungkol sa mga sakit nating mga bata. So, Doktora, ano bang mga kaganapan tungkol sa kalusugan dito sa atin ngayon? Yeah. Nowadays, nakikita natin na we have a lot of measles cases. There's an outbreak here in Olongapo and Zambales. Declared na rin by DOH na may epidemic tayo dito. And up till now, marami pa rin tayong mga cases na nakikita. So, para sa kalaman po ng lahat, paano ba yung sintomas at saka mga manifestation ng measles? Okay. Measles is mainly a viral disease and it is highly infectious. When you say highly infectious, that means madaling makahawa. Madaling makahawa. And if stay ka lang sa isang room with a measles patient, it's very likely na pwede mo rin makuha yung sakit na yun. Paano po yung mode of transmission? Ano yan? Physical contact or droplet o hangin lang po? Pwedeng airborne, which is sa hangin. Pwede rin sa mga laway. Kasi ang pasyente na may measles, inuubo. So kapag inuubo, may mga tumatalsik na laway, yun yun ang contagious. Yun ang contagious sa lahat. So pag nasinghot po yung mga particles na yun, yes, most likely magkaka-measles. Yes. So anong mga edad po yung tinatamaan yan? Wala siyang kinikilalang age group. So from the youngest na documented
2 months old until maski na matanda na, pwede pa rin magkaroon ng measles. Aha, ganun pala yun. So, meron pong paraan para maiwasan ang pagkakaroon. Oo, meron tayong mga prophylactic measures. Pinaka number one would still be yung vaccination. So, ang atin, sa mga private practitioners, we usually start ang measles vaccination at 6 months old. Yun ba yung MMR po, Dr.? Hindi po. It's still plain Separate. measles lang. Measles vaccine. And then at 1 year old, nag-MMR tayo. Which is, MMR means mumps, measles, and rubella. So, paano nyo malalaman kung ito ay measles or tigdas sa Tagalog? Ano po? Tigdas. Paano nyo distinguish kung ito ay measles ba o trangkaso lang o sipon lang sa bata? Oo. Ang mga simptomas ng tigdas, very typical. Pero first few days, it looks like trangkaso. Pero later on, so ang unang-unang makikita sa pasyente is high-grade fever. Nagpe-persist to ng more than 2 days, 3 days. And then with the fever, there comes yung ubo. Talagang matindi na ubo. Yung iba nagkakaroon din ng pamumula sa mata. Yeah. Nasisilawan sila, nagmumuta. Conjunctivitis. Yung iba may kasabay na rin na diarrhea. Okay? And then on the 4th day, 5th day, despite with the high grade fever, nagkakaroon sila nilalabasan na sila ng rashes. Una-unang sa mukha and then bababayan. Ang difference ng tigdas with the other mga sinasabi nating tigdas hangin, kapag tigdas na yan, yung lagnat hindi mawawala yan until tuloy-tuloy until na ang rashes umabot sa talampakan. So yung course yon usually on the 4th day to 5th day, lalabasan ng rashes. It will give you, it takes another 4 to 5 days para umabot sa paa and then doon lang mawawala yung lagnat. Doktora, meron pong kung pwede pong maisingit lang natin. May isa po nag-text kasi, sabi niya, yung kanyang anak daw po, rubella. Pero ang pagkakaintindi daw po niya sa explanation, parang measles din daw po yan. Ano raw po ba yung pinagkaiba? Rubella? Yes po. Rubella is German measles. Okay Rubiola po. is measles. Okay. Ano raw po pinagkaiba niya? German measles is 3-day measles lang. Madali lang siyang yung course niya, madali lang. Sandali lang siya. Pero 3 days. Merong very important clinical significance yung rubella sa mga eye doctors na kagaya ko. Kasi kapag ang isang mother ay nagdadalang tao at nag-contract siya ng rubella or German measles, nilagnat mga 3 araw, sometimes hindi man nila napansin, nakala nila trangkaso lang. Tapos yung bata, kapag pinanganak, nagkakaroon ng tinatawag na congenital cataracts. So, aside from congenital cataracts, doktora, may iba pa ba ang pwedeng maging yung rubella? Yung mga lymph deformation, microcephaly, retardation, sa puso. So, maraming pwedeng maging... Yung mga viral infection na yun, huwag natin baliwalain kasi pwedeng ang laki ng impact. At yung ating mga listeners, pwede kayong join in sa ating discussion. You can text us dito sa ating hotline 0920-90-99937 at yung mga katanungan ninyo ibabato po natin sa ating special guest ngayong umaga. May nagtanong na nga dito sabi niya, Doktora, ilang months po ba ang bakuna? Tuloy-tuloy po ba yun o may paulit-ulit pa? Ang rine-recommend natin is after the first measles shot, you can have the MMR at 1 year old. And ang new recommendation now is after 3 months, you can repeat the MMR. So may MMR booster. So ang sinasabi din ng DOH, 2 doses is enough. But with in our practice, we recommend measles, MMR at 1 year old, and after 3 months may booster. Ito po, katanungan ni Lolita San Diego ng Matinag. Doktora, ano po pagkakaiba ng bakuna sa center at sa mga private? Kasi libre lang po sa center, di ba mas malakas yung nasa private?
Actually, it's more of the brand. As a brand. Oo. Kasi sa center, it's a multi-dose. So, in one vial, maraming Paghati-hatian. paghahati. Oo. In private, we have individual packaging. Remember, yung pong nilalagay na vaccine na yan yan ba yung tinatawag na live attenuated or? Live attenuate. Oo, ibig sabihin, yung pong itinuturok ay buhay na organism yon. Pero, kung sa sundalo, hindi machong-macho. Medyo attenuated, medyo pinalambot ng konti actually ngayon hindi na tamang gamitin yung term nung kasi nag-aaral kami sabi nung teacher namin ngayon bawal na sabihin to sabi yung mga yan tinuturok yan kunyari mga sundalo macho yan ang ginawa nila para maging bakuna gagawing bading yung mga yan para magre-react din. Pero wag ka mga bading ngayon, macho rin malalakas din, di ba? So that was before. Yun yung description nila before. Pero ngayon, it's more of the live, pero yung virus na tinuturok, tamed, na just enough to induce antibodies. An immune reaction para mag-produce ng antibodies. So, aside from measles, Doktora, meron pa bang mga ibang outbreak tayong nakikita ngayon? Madami rin tayong mga dengue cases. Mm-hmm. And also, sa lamig ng panahon, ang dami dating mga cases na bronchitis and pneumonia. And diarrhea. Yun. Oo. So, yung bang, Doktora, yung dengue, pwede rin makasabay ng measles yan? Pwede rin. Pwede, So, ano bang, may nagtatanong dito, ano pa ba may mabisang antibiotic para sa measles? May antibiotic po ba yan? Walang role ang antibacterial sa measles kasi measles is virus. Really viral. So, ang binibigay lang natin yung antibiotics once na may makita tayong secondary bacterial infection. Kasi remember, kapag nagka-measles ang isang pasyente, bagsak ang immune system. Mm-hmm. So, the virus will destroy or try to weaken the immune system of the patient. And once na humina na yung immune system mo, pwedeng pumasok ang ibang bacteria. Kanya madali magka-pulmonya. Pneumonia, and diarrhea, and yung iba nagkakaroon din ng conjunctivitis. Yung tinatawag po nilang coryza, ano ba yun? Sipon. Nagsisipon-sipon, Kanya, yun po, So, ang measles, hindi ho ginagamot ng antibiotic. Ang ginagawa po, gagamutin yung mga secondary complications like pneumonia or yung bronchitis at kung ano-ano pang diarrhea. Yung pong secondary bacterial infection or yung mga sakit na dinudulot nito dahil sa panghihina ng immune system, siya po ang kinokorek kasi yun po yung nakamamatay. Also, another more serious side effect or complication rather, yung encephalitis. Minsan may umaakyat sa utak ang virus. So, yan ang medyo delikado rin. So, yun po so, kailan po nila dapat dalhin sa pediatrician nila para... So, ang communicable period, ang pasyente, yung nakakahawa na period is 4 days bago lumabas yung rash and 4 days after lumabas yung rash. Okay? So, 4 days before lumabas yung rash, mataas na yung lagnat. So may mga ibang symptoms, mataas ang lagnat, inuubo, sipon, ayaw kumain, nagluluha. Yun pa lang, nakakahawa. Doon pa lang, alam na natin na kailangan may consult na yun. Pinapa-check up na. So huwag niyo pong intayin lumabas yung mga pamumula sa mukha at saka sa katawan. Kasi yan pala kanya mabilis kumalat dahil bago dumating itong pamumula, nakakahawa na sila Kanya ganun pala yun, So, mga parents, mga mothers, take note, Pag napansin nyo nilalagnat na yung bata, huwag na kayo magpa-banjing pa. Dalhin nyo na kagad sa inyong pediatrician dahil for all you know, nagkaka-measles na po siya, Yan. Doctor, pwede pong maulit natin yung cellphone number na kung saan sila pwede mag-text? Yes, ang number po natin ay 0920-90-90937. At meron ding Facebook account si DJ Vivi dito. Pwede Ay, opo.
Pwede nyo pupuntahan. 89.5 FM, My Subic Bay Radio. Okay, www.facebook.com/895 Bay. Yes, And puntahan nyo rin po yung, meron din po Facebook ang Our Lady of Lourdes International Medical Center. Or yung Facebook ko, yung mga medical problems, especially sa mata, ang Facebook ko po Doc Noel Husay Laksamana. Yung Husay ko is Jusay. Yeah. Si Dr. Kembao po ba, meron ding Facebook account na pwede nating... Pero mamaya, bibigyan natin yung clinic number ni Dr. Okay. Kasi, siyempre, hindi sinashare sa lahat yung mga may mga personal accounts naman din talaga tayo. Pero yung aking private number, sinashare ko sa lahat. Kasi mga ka-text ko, mostly mga seniors naman po, ha? Yes. Ito, greetings naman. Yung mga staff and daw sa ER ng Our Lady of Lourdes, nakikinig ngayon, ha? Stay tuned kayo palagi dyan. Ayan, ito. Tanong ni Monet Moying, Doc, magkano kaya magpa-hospital kapag nagkaroon ng tigdas ang isang bata? Kasi nilalagnat na ang pamangkin ko. Hindi natin maano talaga yung totally na magagastos. However, meron tayong idea how much yung confinement, So, we can speak for our hospital sa Lourdes. Ang rates, ito mga room rates natin. Actually, it's probably the least expensive in the region or probably in the Philippines. Ito po, sa Pedjo ward, 650 pesos per day. Sa OB ward, mga 650. Male ward, ganun din. Female ward, 650. Pero pagka private room, ito na. Pagka sa suite room, 1,500. Pag private room, ordinary private, 1,200 lang. At pag semi-private, 1,000 lang. Yung semi-private, may one bed, may side table, naka-aircon, may cable TV, may common toilet and bath lang. At yung private room, siyempre, yun, kompleto. May refrigerator, may telephone, aircon, cable TV, may sofa bed, and may sofa bed na yun, at saka, of course, yung bed. Yung suite room, mas maraming laman, siyempre. May side tables, overbed, sofa bed, coffee table, cable TV, aircon, refrigerator, telephone, at hot shower pa. Oo, ha? So, yun po. Ang pinakamahal na room is 1,500 lang, at yung pinaka-least expensive sa ward is 650 lang. I hope I answered your question, Ms. Moying. Yung professional fee naman, siyempre, that will depend on the doctor, at saka yung mga medicines, mga medications, rest assured, they're not expensive doon sa atin, ha? Yun. So, huwag kayo mag-atubili. Doktora, nagkiklinik din po kayo sa sa Lourdes. Sa Lourdes. Opo. My schedule is Monday, Wednesday, and Saturday, 10 to 12. Yun. Ang tanong naman dito, hindi sa pedya, pero baka pwede rin. Good day po. Doc, tanong ko lang po kung cover ng PhilHealth ang ultrasound. Buntis po kasi ako. Gusto ko sana magpa-ultrasound. Thanks. Crystal ng Bataan. Ang ultrasound yata ng buntis, hindi yata, hindi covered ng PhilHealth. Pero yung panganganak, I think covered ng PhilHealth. Yeah. Up to a certain number. So, Miss Crystal, don't worry. Very inexpensive naman yung, very affordable naman yung rates dito. Lalo na yung mga OB packages dito sa Lourdes. Yes, salamat Crystal for your question, ha? Yan. Ito naman, nagtanong naman tungkol sa mata. Doc, laging nagkakaroon ng kuliti ang aking 7 years old. Minsan kanan, minsan kaliwa. Anong ibig sabihin nito? Junior, yung pagkakaroon ng kuliti, bacterial infection yan You start with good hygiene. Make sure na lagi malinis yung anak mo. Lagi maghugas ng kamay and avoid rubbing the eyes. Kapag may kuliti na dyan, we may apply some antibiotic ointments. At kapag malala, binibigyan namin ng oral antibiotics na. At kapag lumalaki yung bukol, there are times na kailangan ng i-drain yan, yung nana, para maalis. But in order to prevent recurrence, I recommend practice good hygiene. Laging paliguan yung bata. Make sure bago matulog, naghilamos yan or naligo. Good hygiene is yun ang unang yun ang unang hakbang dyan. Okay?
Okay, thank you, Junior. Yeah. Okay, thank you so very much po. Right now, sa mga nakikinig po natin, ladies and gentlemen, konting recap tayo. Kung kakajuri nyo lang, what we're having right now is ang ating programang isang oras po every Thursday morning, 9 o'clock to 10. Ito po ang libreng consultation, medical consultation para sa lahat ng mga nakikinig within the Greater Subic Bay area. So ito po ang tinatawag nating Konsulta Pang Medisina, brought to us, of course, presented to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center with our regular guest doctor po, of course, si Dr. Noel Husay Laksamana. And right now, we have our special pediatric guest doctor, Dr. Kiambao. Ulitin lang po natin ulit yung cellphone numbers na pwede nyo pong i-text or tawagan din if ever para po sa inyong free consultation. May tanong po kayo, kahit na anong klaseng tanong, basta pang medisina. Pero right now, since ang ating mga specialista po nandito, of course, si Dr. Noel Husay Laksamana ay specialist, and ang ating pediatric specialista para sa mga bata po si Dr. Kiambao. Ang number po again, 0920-909-9937. Doktora, may katanungan. Hanggang ilang edad daw ba? Kung anong edad ang nagpapatingin sa pedya? 1 day before mag-19. Hanggang 19 pwede. 1 day before mag-19. So if 18 and 364. Ayun, yun pala yun. So yun ang kasagutan. Pwede pa ba tayo dyan, DJ BB? Opo. Pwede pa. 1979. Magbe-birthday pa lang naman po tayo. Bago yung sakon-sakon. Before your 19th, basta the day, yung before your 19th 18th birthday. 18 years. Yeah, Ito tanong, maganda. Ask ko lang po, paano kapag ang isang teenager ay pregnant? 17 years old. So, pedya pa ba magpapatingin ang ganito? I think OB na. Oo. OB, oo. Pero yung anak niya, dali niyo sa pedya. Yung magiging baby niya. Kasi ano na yun, considered adult na pag buntis na, no? Considered under OB, obstetrics. OB, oo. Sa OB na po yan, ano? Ayan. That is... Yung pong doktora, yung tungkol sa mga kunyari, yung mga special cases sa mga bata. Di ba? Pag minsan may mga ipinanganak na hypothyroid, hindi nila alam. Ano bang masasabi niyo tungkol dito? Kasi minsan may narinig akong kwento, hindi nila alam na yung bata pala may hypothyroidism, hindi lumalaki tapos mahina yung IQ. Yung cretinism. Ano bang masasabi natin dito, Doktora? Yung number one, ang kailangan natin matandaan is we have to do newborn screening at birth. So all newborns are required by law. Ngayon, it's already a law na dapat ma-newborn screening. Dapat mag-undergo ng screening. Yung pong newborn screening, ano ba yung mga nilalaman ng Doktora? They test it's a screening that will test 6 specific. Yung sa Philippines, we have only 6 types of genetic disease. Okay. Yun lang ang available sa atin sa ngayon under the newborn screening test. So alamin kung may mga ganitong hypothyroid, G6PD, yun ang pinaka-common sa atin yung G6PD. So may congenital hypothyroidism, G6PD, yung maple syrup, yung maraming ibang mga At kapag ang purpose po nito, Doktora, ay para ma-detect early and hopefully ma-prevent yung sequelae, yung complications and mental retardation and death. So itong Doktora, ibig sabihin kunyari merong hypothyroidism ang isang bata at na-detect kagad sa newborn screening. Yung bang kanyang pagkahina ng ulo, yung mental retardation, saka yung growth stunting niya mapiprevent. So we refer the patient kaagad to a pediatric endocrinologist. So may mga gamot na pwedeng ibigay para ayusin yung deficiency sa system. So yun nga, just like any disease, alam mo, it's better prevention. Better caught and acted on early. The earlier, the better. So, newborn screening pala ay, batas na talaga ito. At ito ay very significant kasi yung future ng bata ay pwedeng mabago Totoo po yan. Kapag ito ay
In fact, we have to congratulate DJ Vivi, kapapanganak lang second. And thank you so very much po. Nasa Our Lady of Lourdes ang aking napakagandang magiging Miss World Yun. 2035. Naabangan ko na. At yung kanyang misis, doon siya. Opo, doon din. I'd like to take this opportunity lang po din na pasalamatan, of course, Dr. Noel Husay po, ang Laksamana, and of course, lahat ng staff ng Our Lady of Lourdes International Medical Center. Baka sabihin, medyo pag nagsabi ako ng lahat ng mga magagandang karanasan dahil kasama ko kayo, baka sabihin, hindi po, yun po naman kasi ang talagang personal experience ko. And pangalawa ko na po yon. Kahit hindi pa kami magkakilala na Dr. Husay Laksamana before 2 years ago. Talagang kaya bumalik ako doon. Iba talaga. Mahirap i-experience. Sabi nga nila, minsan common point of reference, mahirap pag-usapan. Mas maganda ikaw na mismo maka-experience para masabi mo kung gaano nga ba naman talaga kaganda. At ka-safe. Of course, ang importante lang po kasi sa lahat tayo maging healthy hanggang sa kauli-hulihan. From start to finish. From start to finish po. Sila doktora, sila yung start dyan Opo. They see the baby the moment they're born, right after ito tanong ni John. Tok, yung po bang pagkakaroon ng pediatrician, automatic ba na pipili sa kanya yung magpapaanak? First baby ko po, due in 3 months. Ang tanong ni John is it the choice of the obstetrician daw? The obstetrician can recommend. And you still have the final choice. Yung pasyente. Pasyente can request. The obstetrician can recommend. It's how you discuss about this na kung ano yung sinong preferred. May tinatawag po tayong pagsalo ng They will catch the baby. Catching the baby. Yes. Catching the baby, of course. Actually, ang magka-catch nun yung OB, di ba? Yes. Pagka-catch. Tapos, ipa-fast break yan. Doon ika-catch nung pedya. Tapos, titingnan yung from there, first minute pa lang, examine na kagad, alamin na kung may problem yung bata. Di ba, pag nanonood tayo ng movies, unang ginagawa, pinapaiyak yung bata, pinapalo muna, di ba? Opo. Tapos pag umiyak na malakas, healthy to, okay na. But that does not end doon. Dapat masuri pa mabuti. Hindi ko mo umiyak na, okay na. Pero, siyempre, ini-score nila yan. Ang tawag nila dyan. Apgar. Sa Pampangan, tawag nila, Apgar score Yeah, siyempre Apgar score na. Pero it's Apgar no? Ano po yung pinakamataas sa scoring mo po ba? 10. 10. Nakita ko po kasi sa 8 and 9 8 and 9. Okay. Primero sa simula, good pa yun. 8 and 9. Apgar po pala ang tawag nila doon. Usually po sa Philippine setting po ba, ilang kilograms po ba ang pinaka-common dapat na healthy ang weight ng isang baby? It depends. May mga malalaki tayong Filipino babies. Kasi sa genes na yun May mga malalaki, may mga maliliit. So, depende rin sa age of gestation. Then, may ipa-plot natin yan May plot, pina-plot yan. So, usually, sa 2.5, 3 may mga 3.5 din tayo. That's average. Average 3.5 kilos. Medyo malaki yung 3.5, but when you see the age, kung age of gestation, minsan pasok yung iba, pasok pa rin sa appropriate So age. may formula po kung tawagin. May chart. May charting doon. So, Pina-plot. Yeah. Does it follow na mas mabigat yung bata, mas healthy? Not necessarily. Kasi may mga patients tayo na tawag natin macrosomic baby. Malalaki yun. These are big babies secondary to a mommy with diabetes, no? So, that doesn't necessarily mean na porket malaki, healthy. Sometimes it also may kasamang mga ibang problems din. Yung sobrang laking baby. Kaya doon po pumapasok na pagsalo ninyo, kailangan ma-check up lahat, internally speaking. Yes, and actually, sir, ang kailangan is alamin din yung maternal history. Ayun. Importante yun. Bago tingnan yung titingnan muna yung nanay. Parang hindi magkamukha. Tingnan yun sa tatay, di ba? Pag ganun po, kailangan na ng psychologist na papasok para medyo i-repair kung anong medyo madadamage. Sasabihin ng
Siyempre, tatanungin ng nanay, isn't she lovely? Yes, she's got a face only you can love. Yeah. May na-encounter pa nga ako, doctor, paglabas ng opisina sa paglabas ng video ward ng tatay, hawak niya kanya anak, sabi niya, habang dinuduyan niya, parang akin, parang hindi. Parang akin, parang hindi. Dinuduyan ka. Dinuduyan. Pinag-iisip. Tapos makakita mo, mistiso yung mistiso yung tatay, Tapos medyo dark yung anak. Parang kawig nung kapitbahay ko. Ayun na. Ibang kwentuhan. Ibang na yan, ha? Nalalayo na tayo dyan. Makarating tayo kay Bong Navarro niyan, yan. Naku po, yan ang trending talaga ngayon. Super trend ganyan si Bong, Ano ba tingin mo dyan, DJ BB? Well, kung sige, bigyan po natin ng mga ilang segundong Kasi tukol din sa kalusugan to. Ay, opo, totoo naman din. Kasi mas maganda po, may bala ko yung tanong sa inyo. Nakita niyo naman yung pictures po ng mukha. Kasi ito yung tanong ni Aurora Gomez, sabi niya, Doc, hindi kaya pwedeng mabulag si Bong Navarro kasi gulping-gulpi yung mata. It's possible. Siyempre, when you hit the eye, pwedeng magka-retinal detachment, lens dislocation, etc. Pero nakikita yung raccoon eyes na yan. That's because of hematoma, yung blood na naipon under the skin. Pero yung mga para-legal, hindi natin alam yan. Sa mga specialist ng attorneys na po yan. Pero, ano yung moral of the story? Naku, marami pong pwedeng ilabas na. Depende na lang po sa purview din ng isang tao kung anong makikita niya. Pero of course, yung mga commonality rin naman. Ang moral of the story dyan, maganda maglagay ng CCTV palagi. Opo. It pays, di ba? It pays. Tulad po na sa atin, live tayo. Live tayo, yan. Hindi CCTV yan. That's our live streaming. Live streaming. And I think we have around 1,800 viewers. Opo, right now, more than po, mga 1,892. Yes. Magiging, nadagdagan na nga, dumami na 1,891 dati So dumami na. Hello po sa inyo lahat dyan. Hello po. Mga nagla-live streaming. Pinapanood tayo ni Tina sa live streaming ngayon At ito comment naman from Francis Nicolas. Doc, my aunt was confined at Lourdes. Very nice hospital, very clean lobby and good food. More power, thank you. She recovered well. Parang gusto niya nga bumalik. Wala lang, magbakasyon. Salamat, Francis. Totoo po, pag napupunta ako doon, parang parang ang sarap. Pasensya na po yung word, parang sarap tumambay. Wala lang, gusto lang magbakasyon. In fact, marami kaming patients na ganun They keep coming and coming back. They feel something. Sabi nga isang patient namin Doc, kasi pag may naramdaman na si nanay, takbo ka agad. We call them regular, actually, na sila, hindi na patients They're more patrons. Patrons na, oo. Yan po, Oo. May add ko nga po, merong kakaibang feeling kasi na parang at ease ka once na nandun ka. Kahit nandun ka pa lang sa lobby, ma-feel mo parang at ease ka you're in, parang hindi naman sa sinasabi natin yung litanya ng Metro Bank, but you're in good hands. Parang ganun po ang dating. At yung, di ba, yung lobby merong fountain sa gilid. Nakaka-relax yan. Feel peaceful yung paligid. Ito sabi nga, again si John, sabi niya, Doc, nice nga, nag-compare nga po kami ng prices with binangkit isang government, mas mura nga at malinis. Siyempre, it's new. Yes, yeah. John, and we try to maintain, kahit hindi pa new yan, we have to maintain yung kwan. So, it should be livable. Yes. In fact, kami mismo, nasa management, we try everything ourselves. Mula sa pagkain, kami mismo nagte-test yan para malaman namin if it's palatable or presentable sa pasyente. We try to keep on improving and improving. In fact, gaya na kwento natin last week, we hired a new, dati siyang assistant executive chef sa Holiday Inn. Ngayon, nandito na sa atin. Just to improve our food from preparation to presentation. Para mas matuwa yung mga patients natin. Our patrons, our guests. We call them guests. Sabi ni Francis ulit, Doc, the best way to describe your place is Lourdes Hospital instead of hospital. Okay, salamat Francis. Hospital daw. Pero yung rates hindi
hindi mahal yung rates in fairness. Mas mahal pa nga po yung mga ibang mga mga simpleng hotels lang. Pwede bang bumili ng gamot dyan? Pag minsan kasi this oras sarado, iba sa paligid. Dyan sa Barreto, meron naman, bukas yung pharmacy kahit gabi po sa Lourdes, ano? 24 hours Yes, na 24 pupuntahan naman. Kahit ako na pupuntahan ko ng 2-3 o'clock in the morning whenever I need it. Sa pinaka lower ground floor lang naman yan. Si Marife Gomez, Doktora, ask ko po kung ang pagkakaroon ba ng palaging sugat sa mga paa ng bata, sintomas na ba ito ng immunocompromise siguro ibig sabihin niya. Ang mama niya kasi pumanaw, HIV po. So, ang first question, kailan nagkaroon ng HIV yung mother? Was it nung sa pagbubuntis, known HIV carrier na siya, positive na siya? Kasi that can be transmitted to the patient, to the child. Transplacental pwede po. Yes. So, you have to do examinations. Daming laboratory test na pwedeng gawin to check kung kung positive yung bata. Yes. Kung related sa sakit ng nanay. So, pa-check up. Sa ngayon po siguro, when it comes to HIV and AIDS itself, marami na pong advancements din, ano? Sana magpatuloy-tuloy din para at least ay mag-api na rin natin itong disease na ito. Pero ano pong bibigyan niyo pa pong suggestion tungkol dun sa kung sakali man na meron po, for example, late na nilang nalaman na yung bata pala, meron po pala talaga. Sa specialista pa rin tayo magre-refer. Okay. Mga infectious disease. Pediatric infectious specialist. Yung pong Doktora, tanong nito, are you PhilHealth accredited, Doktora? At ang consultation ba na co-cover din ng PhilHealth? No, outpatient. Consultations hindi covered. Pero kung po si Doktora, accredited, PhilHealth accredited po siya. Okay. So siguro po, doctors, mag-take lang po tayo ng few-minute break. Yep. Para po sa ating half-time-minute break. And we'll be right back. Sa mga kakatunin lang po, ladies and gentlemen, this is 89.5 FM, My Subic Bay Radio. Itong radio program po na napapakinggan nyo every Thursday morning, 9 a.m. to 10 a.m. in the morning. Isang oras po ng libreng medical consultation. Lahat po ng tanong ninyo pang medisina, pwede nyo pong itawag or i-text ang special number po ni Dr. Husay Laksamana, 0920-909-9937. So text lang po ninyo kung meron kayong mga katanungan at kami po ay babalik after a short break. 89.5 My Super Bay Radio Worldwide. Consulta pang medicina. Consulta pang medicina Is brought to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center. Welcome to the 56th Grammy Awards. Grammys are here. And the Grammy goes to Lord! Holy Grail. I love you guys. And the Grammy goes to Get Lucky. Daft I want to say thank you. Ladies and gentlemen, Let's hear it one more time, everybody, for Beyonce and Jay-Z. Y'all ready? Y'all up? Hear them right here. Subic Bay's most favorite radio station. Amazing performances and big winners. And the Grammy goes to Get Lucky. Daft Lord! Unorthodox Jukebox. Bruno Mars. Macklemore and Ryan Lewis. Listen for all the biggest names in music here. Thank you guys so much. I love you guys. 89.5. 89.5 Radio. Usapang medical baka mo? O baka naman libreng konsultasyon sa doktor ang iyong hinahanap? Aba, dito ka na sa bagong programa ng 89.5 FM My Subic Bay Radio. Kasama ang doktor ng bayan. Konsulta pang medisina with Dr. Husay Laksamana every Thursday, 9 a.m. to 10 a.m. Isang oras ng libreng pagkonsulta live on air tuwing Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Konsulta pang medisina. Konsulta pang medisina. Starring Dr. Noel Husay Laksamana with special guest doctors every week specializing in pediatrics,
OB-GYN, ophthalmology, general surgery, internal medicine, cardiology, dentistry, orthopedics, and many, many more. Libreng konsulta medisina tuwing Huwebes ng umaga. Konsulta pang medisina. Presented to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center. Full hospital services with affordable, top-of-the-line facilities, laboratories, and rooms. Complete with state-of-the-art equipment. Avail of our special hospital packages such as executive checkup, OB package, HMO or company packages. We also accept insurance. Our Lady of Lourdes International Medical Center is located at number 2 National Highway, Barrio Barreto, Olongapo City. For more information, call our landline number 047-306-5250 or text our cell phone number 0928-820-8191. We might be single, but we're definitely in love with hits. Hey, it's Katy Perry wishing you a happy Valentine's Day. Hey, it's Bruno Mars wishing you a happy Valentine's Day. Hey, it's Kesha wishing you a happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. From 89.5 My Super Bay Radio. Even if you're not with someone this Valentine's Day, everyone appreciates a great love song. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. From 89.5 My Super Bay Radio. 89.5 My Super Bay Radio. Worldwide. Consulta pang medicina. Consulta pang medicina. Starring Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Noel Husai Laksamana. .5 FM, My Subic Bay Radio. Ito po ang isang oras na programang pang konsulta pang medisina. Isang oras ng libreng medical consultation. Tulad po na ibigay naming number, pwede nyo pong i-text na inyong mga consultation na gusto nyo pong itanong na mga kung ano pa man, basta po tungkol sa medisina at sa kalusugan. 0920-909-9937. May special pediatric guest doctor po tayo, si Dr. Kiambao. And right now, introduce po natin uli ang ating doktor ng bayan, si Dr. Noel Husay Laksamana. Yes, DJ BB. At bago ang lahat, nais ko munang ikwento ulit yung mga activities natin sa darating na anniversary ng Our Lady of Lourdes International Medical Center, no? Sa February 8 to 10 ang activities ito. May sports fest from pero yung meron tayong mga meron tayong medical mission. Oo, na isa sa mga inaabangan nila. Oo. That will be held on Feb 11. Oo, so 6 a.m. merong sa Feb 11 merong February Zumba. 11. Oo, so from 8 to 10 merong sports fest na. Pero yung mga staff, nurses and staff ng Lourdes ang magpa-participate doon. Pero ito sa Feb 11 meron 6 a.m. may Zumba. Again, ang mag-head ng Zumba si Dr. Carol Kiambao. Wow. Mukha nga pong kaya fit na fit siya. Sexy. May call lang sa phone ngayon. At merong medical mission mag-start yung 8 a.m. So first 200 patients, meron mga free consultation at saka may mga medicines doon, may mga samples na pamimigay doon. May laboratory din, mga free CBC, urinalysis, at saka kung ano pa, fecalysis, Tapos next shift, meron din mga free chest x-ray dyan. At may dental services din.
At saka yung mga may bukol-bukol, kagaya ng mga naikwento natin nung isang linggo, yung may mga cyst sa katawan, pwedeng ipa-opera. Si Dr. Gigi Garcia ang mag-opera. Isa siyang surgeon. Siya yung guest natin last week. Yes po, with the isa siyang diplomate surgeon. At may screening po sa mga may mga bukol sa katawan sa Our Lady of Lourdes, every Thursday, alas 3 hanggang alas 6 ng hapon. Puntahan nyo sa office ni Dr. Gigi Garcia. Matatagpuan sa Our Lady of Lourdes. Ayun, okay. So ulitin po natin, every Thursday po ba? Again? Oo, yung screening dyan. Sa screening po. At yung sa eye screening naman, I think sa Saturday meron tayong screening sa yung mga pasyente na may problema sa mata. Sa 7 o'clock ng umaga meron po dyan. Saturday. So yun yung part na mission natin para sa sa anniversary ng Our Lady of Lourdes. Our Lady of Lourdes. International Medical Center. Center. Yep. At ito may mga nagtatanong pa dito. Doc, this one is ask ko lang po kung ilan pong months bago ma-accredited ng PhilHealth ang isang pasyente na nagpapa-opera ng katarata. Kasi ang nanay ko po sana, nais ko ang tanong ni Elsa Raimundo. Elsa, yung pong PhilHealth, ang pagkaalam ko, kapag kayo po ay regular member na ng PhilHealth at yung parents niyo ay 60 years and above, pwede na yan. But how long from the first payment ng PhilHealth? I think at least 3 months okay. 3 to 9 months, oo. Pero, yan, tanong niya, hindi ba makaka-apekto yung nagamit na ng husband ko at gagamitin ulit sa nanay? Pwede po, covered pa rin yung nanay ninyo. Basta po, dependent sila Nakarehistrado silang dependent sa PhilHealth. At ito naman, tanong ni Marie Joma. Ask ko po, pwede ba ang PhilHealth sa dialysis? The answer is yes. Nagagamit po ng mga patients natin with renal problems yung PhilHealth nila sa Our Lady of Lourdes. I think up to 41 times, if I'm not mistaken. Tanungin natin si Maris kung Up to 41 times. Ilang beses ba sa PhilHealth nagagamit yan, Maris? Yung PhilHealth ng mga nagpapadialysis? Ay, hindi po. May certain number of session. Mga ilan? Hindi ka po sure kung 25 or 30. Basta around that number. So, yun po, So, yun ang sagot sa kasagutan. Maaari bang ito, tanong, maaari bang magkatigdas ang bata kahit may anti-measles na? Most likely, hindi na kapag may nabakunahan na. Doc, ako po ay nagte-take ng pills. Pwede pa bang mabuntis? Kasi nag-miss po ako ng 2 weeks. Tapos dumating ang BF. Uminom naman po kaagad. Nako, we have to consult a obstetrician. Opo. Doktora, baka alam mo to kasi medyo close po nalalapit hindi ko na sasabihin yung pangalan. Sabi, don't mention my name Nagte-take siya ng pills. Nag-miss siya ng 2 weeks tapos dumating yung boyfriend niya tapos nag-take siya after contact. Irregular intake of pills, no? Medyo ano yung concern niya? Kung safe? Basta kung irregular intake, anytime pwede pa rin mabuntis yan. Ayun. So, kapag kapag hindi ka dinatnan at lumaki yung tiyan mo, ibig sabihin buntis ka. Ayun lang yun Ganun simple. No, but the best thing is consult your obstetrician. Doktora, ito tanong, maaari bang magkatigdas yung bata kahit may anti-measles na? Pwedeng magkaroon pa rin ng tigdas, pero sometimes modified measles. When you say modified measles, hindi siya kasing tindi ang komplikasyon. It could be a milder form. Mild may panlaban na. Remember, ang mga bakuna hindi nagbibigay ng 100% protection. It will give you less than 100, pero the more na may booster, the better. Kumbaga so less chances. Nakapag-aral kung aatake, nakapag-practice na ng mixed martial arts yung immune system natin. Better protection. Ito, gandang umaga po, mga doc. Ask ko lang po, magkano magastos magpa-opera kasi po may bukol sa puwet. Tapos minsan makati at minsan naman po pag nangangawit masakit, pero hindi pa palagi masakit. Siguro we have to consult a
Sir John, no? Kay Dr. Gigi, at saka kay Dr. Canivel natin i-refer itong mga ganito. Maganda, ipakita nyo muna kung ano yung bukol sa puwet na yan. Baka butlig lang yan. Mura lang yan. Punta kayo sa sa Foundation Day at baka matanggal ng libre yan. O kaya magkonsulta kayo mamaya kay Dr. Gigi Garcia. Puntahan niya sa Lourdes. 3 to 6 p.m. May screening sila sa mga bukol-bukol, doktora. Mga bukol sa suso, mga less than 3 cm. Operahin po nila ng libre. Marami tayong mga volunteer surgeons na specialist talaga. Mga specialista na yan, hindi mga nag-aaral yung mga yan. Mga magagaling dalubhasa po yung mga yan. Doc, question lang. Isang mother po ba pwede pa magka-baby kahit 47 years old na at regular naman ang menstruation at dati nang may anak? Posible. Posible pa rin. Posible. Kahit 47. Basta nagme-mens pa, no? Si Madam Auring nga, nabuntis pa raw 60. Yan. Doc, ito po may isang tanong sa atin sa 89.5 na Facebook. Siguro po pwede nyo po mabasa rin. Ayan. Si Mary Ann nagtatanong. Doc, I think ito, di po ako mabuntis Ano po kaya ang gagawin ko? Maganda dyan magpa-exam sa gynecologist, OB-GYN, yeah. Hindi siya nabubuntis. Tinanong din kay Dr. Gigi Garcia kami sa mata, ako sa mata si Dr. sa bata, sa OB. Mga katulad mga fertility, infertility specialist. Talaga pong may mga tinatawag tayong target specializations po talaga no? Sa dami ng pwede kasing makover na mga pwedeng rason kung bakit. Kaya mas maganda rin po talaga magtanong rin kung talaga specific yung inyong question about medicine. Yeah. Doon sa talagang specialista na ginang tumututok. Good day, this is Richard Ewing. Ask ko po, ano ba ang difference kapag nagpa-check up at nagpabakuna sa family versus pediatrician? Family doctor versus pediatrician. Yung difference daw ano ang difference ng pagpapatingin sa bata at pagpapabakuna between family medicine at saka pediatrician? Sa bakuna? It's basically the same. The same, oo. Basically the same. Kasi marami naman pong mga family doctors na family physicians na magaling din naman mag-ano ng bata. Pero ayun, same question din naman yung pagtatanong nila yung mga libreng bakuna sa center. Effective din daw ba yan? The answer is yes naman po. Kanya na ibibigay nila ng yun dahil multi-doses nga. Oo. At siyempre sa private, kung kailan darating yung bata, doon bubuksan yung bakuna. Kasi these are preserved live vaccines at nakalagay sa sealed and naka-ref po yung mga yan, no? Yes. May cold chain sila dapat laging So, doktora, ano ba ang magandang tagubilin natin sa ating mga listeners ngayon para mapanatiling malusog ang kanilang mga babies? Yan. Ang maganda ring you have to remember na prevention is still the best. So, maganda rin yung may monthly check-up ang babies. No, maski na walang sakit, pinapa-check up din. Well baby check-up. And kung may first sign of problem like nag-uumpisa ng nilalagnat, ubo, sipon, mas maganda rin na magpa-check up na rin kaagad. Yeah, so huwag nyo na pong intayin na lumala ang sakit. At usually yung mga babies naman, may mga baby book yan mamomonitor ninyo yung minsan nga may kaibigan ako, meron siyang bagong baby. Yung baby book niya nasa iPhone niya. Oo, doon niya nilalagay yung mga appointments, doon naka-calendar, sabi, Doc Noel, tingnan mo to, sabi nga, ito yung baby ko, pinakita. Ito yung mga schedule, pinindot niya gano'n, ito yung mga schedule ng ito yung next follow-up. High-tech ka na. Dati nakalagay lang sa notebook yan. Nakalagay sa iPhone yung mga calendar, yung mga nila. Dagdag apps sa
So, napaka-importante po talaga na isang baby book, ano po, nandun lahat yung mga pinanggalingang makikita nyo kasi doon lahat. Kung sa iba man nanggaling na, kasi nangyayari din po na minsan lumilipat ang pediatrician. So, dala-dala na talaga doon yung history ng bata. Para wherever you go, no. Ngayon naman kasi mahilig na mag-document ang tao. Pine-Facebook na yan. Picture. Yan, Facebook ng Facebook. Kanya, mas madaling i-track. Mas madaling ma-monitor. At dito sa Zambales area, doktora, hindi naman tayo mauubusan ng pediatrician, Meaning it is not a reason na walang doktor na titingin sa mga kabataan dito. Kanya our area is well served, doktora. We have a lot of very capable doctors, especially pediatricians. Ay, kung pala panawagan, we have a minute to go for our show, ha? At dito sa James Gordon Medical Center, nangangailangan sila ng mga magagaling na applicants. So if you're a doctor and you're planning to take up pediatrics, yung pong office ni Dr. Carl Tiambao ay bukas para sa inyo. They are accepting applicants for our 3-year pediatric residency training program. It's a full residency training. Accredited. Yes, it's accredited. Pag nag-graduate po kayo sa Gordon, kayo po ay magiging full-fledged diplomate. Kung magpapas ng board. Yeah. At sa Our Lady of Lourdes International Medical Center, we need an IT information technologist. Kailangan po natin ng IT. Baka meron mga IT na IT graduate na wala pang trabaho. Siyempre preferably pleasing personality. Very kasi meron silang sinusunod diyan sa Lourdes kasi bawal ang hindi magaganda. Kanya timon si doktora pasok pa agad. At kailangan din natin ng medtechs, dalawang medtechs at saka So if you're looking for a job, why don't you send your resume? Hanapin niyo lang po si Ma'am Rose Cabral. Ayun, sa HR po si Ma'am Rose Cabral. Sa HR. At pag meron po kayong concerns, you can get in touch with Miss Tina Aldana Villegas. At pwedeng nagtatanong si Raul Gomez kung meron daw tayong mga HMOs. The answer is yes, marami tayong HMO sa Lourdes. We have Asian Life, merong assistance concept, Blue Cross, Caritas, Coco Life, EMS, Air Gurus, Health Maintenance Inc., HPPI, Insular Healthcare, Intellicare, Asalus, Avega, MaxiCare, Medicard, MedAsia, MedLink, PhilCare, and of course, PhilHealth, PhilLife, Value Care, AON, Lacson and Lacson, etc. Health First, Family Health Care, Fortune Care, Generali Filipinas, and Medicare Plus. So marami tayong HMOs na accredited dito sa atin. At meron silang office dyan. You can get in touch with their physician every day. Okay, pwede raw pong humabol ng isang katanungan. I'm Jeremy of Santa Rita. Magpo 4 years na po yung anak ko and 1 week na siyang 3 times magpupo in a day. Kailangan na po bang ipatingin? Anong itsura ng pupo niya? Is it ayun po ang kailangan mo na makita po, constipated ba? Oo. Kasi if constipated, there are a lot of pwedeng ibigay na gamot para lumambot. Yung 3 times po ba in a day, masasabi niyo kahit paano borderline or ano po ba? Could be normal. Could still be normal. But if very constipated, we would like to give some stool softeners or dietary modification. Sometimes fluids. Yes, dietary modification. Pag nabanggit po na constipated po, as in medyo liquefied. Hindi po, matigas pala. Ayun, okay. Ano nga po palang tawag pag medyo liquefied ang ang diarrhea. Diarrhea na po yun. Okay. So yun po pala ang difference nga pala niya. Constipated and diarrhea. As we go along, marami tayong mga medical terms na matututunan dito. Oo nga po, opo. Maya ako na rin, medical specialist na rin. Kasi mapapanood dyan sa TV minsan mga commercial, di ba? Mga tao naman pag ganun, hindi ka agad nagigets minsan. Hindi nila naiisip, dumadaan lang sa hangin. Pero yung palang pinagkaiban sa mga naririnig natin, constipation at diarrhea. Okay. So, alam nyo, ang bilis ng oras. Parang kulang isang oras. Pero anyways, next Thursday, magkikita-kita, magkalinigan po muli tayo. At magkikita-kita tayo
on live streaming. Yeah, live streaming. Ano ba yung site natin sa live streaming? Pwede po nilang, para po mas madali, i-Google or i-Yahoo. Sabi nga nila kapag when in doubt, just use Google search or Yahoo search. Type lang po nila 89.5 Subic. Yan. Unang-unang lilitaw po yung Ustream. Yung po i-click nila para pwede sila magrehistro ng chat at maka-chat din nila yung mga naka-on board at kung may katanungan sila, especially on a specialized radio program like this na Konsulta Pang Medisina. Yes, at till next week, we'll be back on air with another specialist. Doktora, I hope you will find we can invite you again dito sa ating show kasi Doktora. Marami pang mga katanungan dito na maaari nating mabigyan ng liwanag yung ating mga listeners, ano? Anytime po, Doc. Ayun. So, at pag may nakahala po kaming mga katanungan tungkol po sa pediatrics, iipunin po namin para sa muling pagbabalik ninyo. At muli natin ibabato kay Doktora. Yes, at maraming salamat, Dr. Carol Kiambao. Yung office po niya ay nasa likod ng munisipyo. Ang number po nila doon ay? Number 13, Arthur Street, West Bahak-Bahak. Meron po yung telephone number doon, Doktora? 047-222-5637. 5637. So, 222-5637. Alam naman po natin ang area code ng Olongapo City is 222. Yan. Dito sa loob ng Freeport, of course, and 252. Yan. Okay, thank you so very much po again, doctors. Ladies and gentlemen, isa na naman pong radio program natin ng Konsulta Pang Medisina ang ating pong naitapos. Susunod pong Thursday again, tulad na nangyari po ngayon, may isang specialista na naman na iimbitahan tayo. Kasama po ng ating regular doctor ng Konsulta Pang Medisina, si Dr. Noel Husay Laksamana. Pasalamatan po natin once again po si Dr. Carol Kiambao for being our specialist for today, ang ating pong pediatrician. And next Thursday po again, huwag kalimutan, Thursday mornings, 9 a.m. to 10 a.m. Isang oras ng libreng pagkonsulta tungkol sa medisina every Thursday morning. This is Konsulta Pang Medisina. 89.5 My Super Bay Radio. Worldwide. Konsulta Pang Medisina. Konsulta Pang Medisina is brought to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center. Usapang medical baka mo? O baka naman libreng konsultasyon sa doktor ang iyong hinahanap? Aba, edi dito ka na sa bagong programa ng 89.5 FM My Subic Bay Radio. Kasama ang doktor ng bayan. Konsulta Pang Medisina with Dr. Husay Laksamana every Thursday, 9 a.m. to 10 a.m. Isang oras ng libreng pagkonsulta live on air tuwing Huwebes mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Konsulta Pang Medisina. Konsulta Pang Medisina. Starring Dr. Noel Husay Laksamana with special guest doctors every week specializing in pediatrics, OB-GYN, ophthalmology, general surgery, internal medicine, cardiology, dentistry, orthopedics, and many more. Libreng konsulta medisina tuwing Huwebes ng umaga. Konsulta Pang Medisina. Presented to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center. Full hospital services with affordable, top-of-the-line facilities, laboratories, and rooms. Complete with state-of-the-art equipment. Avail of our special hospital packages such as executive checkup, OB package, HMO or company packages. We also accept insurance. Our Lady of Lourdes International Medical Center is located at number 2 National Highway, Barrio Barreto, Olongapo City. For more information, call our landline number 047-306-5250 or text our cell phone number 0928-820-8191. Welcome to the 56th Grammy Awards. The Grammys are here. And the Grammy goes to Lord! Holy Grail! I love you guys. And the Grammy goes to... Get lucky. I want to say thank you. Ladies and gentlemen. Let's hear it one more time, everybody, for Beyonce and Jay-Z. Y'all ready? Y'all up? Hear
Hear them right here. Subic Bay's most favorite radio station. Amazing performances and big winners. And the Grammy goes to... Get lucky. Daft Punk. Mars. Unorthodox Jukebox. Bruno Mars. Macklemore and Ryan Lewis. Listen for all the biggest names in music here. Thank you guys so much. I love you guys. 89.5. 89.5 Radio. Did you know that the flagpole in front of Building 229 is symbolic? The flagstaff has a height of 94 feet, symbolizing 94 years of the U.S. military presence in Subic Bay. The flagpole base measures 8 feet in height, symbolizing the 8,000 volunteers of Subic Bay. On November 24, 1991, one of the biggest Philippine flags in history was raised over the flagpole and flew for the first time in the former naval base, symbolizing the beginning of the country's sovereignty over Subic Bay. The Subic Bay Metropolitan Authority and the entire Freeport community commend the heroism of the Subic Bay volunteers. Hey, what's up, y'all? This is Kelly Clarkson. Happy Valentine's Day. Hi, it's Christina Aguilera wishing you a happy Valentine's Day. Hey, it's Kesha wishing you a happy Valentine's Day. This is Alicia Keys wishing you a beautiful and loving Valentine's Day. Hi, it's Colby Calais wishing you a happy Valentine's Day. This is Lionel Richie wishing you a happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. From 89.5 My Subic Bay Radio. Worldwide. Happy Valentine's Day. And all our single listeners, you lucky bastards. 89.5 rocks. Hi there, this is Lindsay. Yield at an open intersection or on pedestrians and crosswalks. In Subic Bay Freeport, traffic rules are strictly enforced. A safety reminder from Corporate Communication, LED, and this station. This is PBS, the Philippine Broadcasting Service, DWSB-FM, SBMA-FM radio station, 89.5 Subic Bay Radio. Jointly owned and operated by the national government and the Subic Bay Metropolitan Authority. This is where you find news and entertainment with a wide variety of music, public service and information, giving you the best of Subic Bay worldwide, 24/7. Hey, about to be married? Or are you currently organizing an event? Well, you don't need to worry. 1, 2, 3, 4. Raya Photography, Events and Wedding Planner. Your one-stop shop for all your events, photography and wedding needs. Raya Photography, Events and Wedding Planner. We offer photography, cinematography, SDE on-site video, photo gallery, photo booth, corporate AVP, advertisements, event and wedding organizing with free photo booth on weddings. You don't have to go solo in organizing your event, you know. So contact us now, 0928-326-8888. On top of our services, photography and cinematography, so you don't need to look anywhere else. At Raya, we will satisfy every single one of your photo and video needs. First-class service guaranteed. Raya Photography, Events and Wedding Planner. Relax and let us take care of everything. It's like For more information, call Raya at landline number 222-1402 or smart number 0928-326-8888 and globe number 0915-847-3935. Visit our new studio located at number 1677 Rizal Avenue along the highway near Medicaid Park. We might be single, but we're definitely in love with hits. Hey, it's Katy Perry wishing you a happy Valentine's Day. Hey, it's Bruno Mars wishing you a happy Valentine's Day. Hey, it's Kesha wishing you a happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. From 89.5 My Subic Bay Radio. Wow, girl! You're so social na, ha? Naka-smartphone ka